Kakagaling lang natin sa lively Melbourne and then ngayon quiet Adelaide naman tayo. Ang sarap lang mag-walk minsan sa isang bagong city na hindi mo alam, no? Parang kakarating mo lang tas may ganun. Welcome to Adelaide Central Market. Cutesy din ang Adelaide, no? Kasi yung mga namin tayo dito sa Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we are going to visit another city here in Australia. We are going to Adelaide! Sabi nga ng mga nakilala ko dati, sabi ko, where are you from? Sabi na, Adelaide. Adelaide. Pupunta tayo sa Adelaide guys. Hindi rin siya masyadong pinupuntahan ng mga turista na Pilipino. Usually kasi ang famous talaga Sydney and Melbourne. Pero ngayon, we are going to visit Adelaide kasi nga, kawawa din naman ng Adelaide, hindi pinupuntahan. So tayo na lang yung pumunta. So we are going to stay there for a few days, I think 4 days and 3 nights. So it's our last day dito sa Melbourne. So ayan, I'm here sa Melbourne International, hindi pala. Melbourne Airport lang yun pala. Melbourne Airport, yun yung pangalan niya, or Tullamarine. So may 4 na airport dito, pero ito naman yung pinaka famous, or ito yung pinaka talaga, daungan barko. Ito yung pinaka kung saan nagde-depart at nag-arrive yung mga eroplano. Most of the planes dito sa Melbourne Airport. A little early for my flight. Nag-skybus lang ulit ako. So from the CBD area, nag-tram lang ako from my hostel going to the skybus coach station kung saan din tayo nag-arrive before. Doon din ako sumakay. Bumili ako ng ticket, 24 Australian dollar, and then ayun na, diretso na yung bus dito. Mga 30 minutes nandito na ako. Yung bus. Pero syempre yung tram ko pa. Sabihin nyo na lang dapat 1 hour. Kung galing kayo sa CBD. Kung galing kayo sa CBD, mag-allot kayo ng mga 1 hour going to the airport. Pero sobrang aga ko pa rin. It's currently 9:09. Ang flight ko is 12:40 pa. Akala ko, namali nga ako. All this time, akala ko yung flight ko alas 8 ng umaga. So, ang aga ko nagising ganyan. Tapos, nung chinecheck ko, sabi ko, hindi pala ako ganun kaaga. Di ko alam bakit sa utak ko maaga yung flight ko. 3.5 hours before my flight. Pero, baka pwede na mag-backdrop. Dito kasi sa Australia, parang, na sila, parang lagi na silang self-check-in, self-backdrop. By the way, guys, I'm flying with Qantas again. Qantas Airlines. Ang na-notice ko, kapag budget talaga, kung gusto niyo budget, Jetstar talaga, yun yung budget airline dito. Like, nung chinecheck ko mga around 3,000 pesos, gano'n, 3 plus. Pero kasi kapag may luggage ka, ang mahal din umaabot din siya ng parang almost 6,000 pesos. Yung Qantas, full board na, meron ng luggage, meron na sila minsang meal or snack, tapos 6,000 lang din. So sabi ko, mag-Qantas na lang ako kasi parang ganun lang din naman. So, tara. Qantas tayo today. Guys, puro na sila kiosk. Ganyan, no? Puro na yun. Kiosk. So, ikaw na lang talaga mag-print ng bag tag mo. Check baggage. Yes. Paano ang gagawin? Not yet? Ang gagawin? Ay, scan ko yata yung QR. Ayan. So, dito sa Australia, laging ganito. 10 kg yung hand carry. Tas 14 kg to ano daw? Or basta dito sa Australia 10 kilos yung pwede mong i-hand carry, tas 23 kilos yung check-in luggage. So yun yung gusto ko sa kanila kasi mas malaki yung nila, baggage allowance. And again, may mga bag drop area lang dyan, bag drop. Puro na yan bag drop ng Qantas. Tas sila na nagsusort out niyan kung saan mapupunta yung bag mo. Yun guys, natutunan ko na kasi diba sa Canberra, pamali-mali yung ginawa ko doon sa mga bag tag, ang pangit ng pagkagawa ko, tapos hindi ko natuto na ako doon sa Canberra. So ngayon, easy. Alam ko na gawin dito sa Melbourne. Ganon din yung process, no? Parang self-check-in sa mga kiosk, self-bag drop. Tapos, pag na-drop mo na lahat yon, ano ka na dito? Wala nang usap-usap sa teller, parang ganon. Diretso ka na doon sa departure na tayo. Kaso sobrang early ko kasi lang naman to, local departure lang, pero parang almost 4 hours before the flight nandito na. Takot ba late yan? So sige, pasok muna ako, kain na lang muna ako sa loob or gawa ng trabaho. Okay guys, nakalusot na tayo sa security. Buti dito sa Australia, pansin ko hindi nila pinapalabas yung laptop, no? Even sa iba, sa Canberra, hindi nila pinapalabas yung laptop.
Which is nice. Nice para sa akin kasi minsan nakakapagod mag-aalis tas ibabalik mo, no? Pero hindi ko pa alam kung anong gate ako kasi sobrang early ni Ferson. Ang early ko, wala pang nakasulat na gate. But this is Terminal 1. So Terminal 1, usually domestic siya ng Qantas Airlines. Terminal 2, parang more international siya ng Qantas Airlines. Tas Terminal 3 and 4, yung other airlines like Jetstar, Virgin Australia, ganun. Explore na lang muna natin yung nila. Melbourne Airport Terminal 1. Yan, may mga sushi naman dito kung nagugutom kayo. May burger. Anong to? Store. Hungry Jacks? Oo, HJ. Feeling ko Hungry Jacks. Hungry Jacks. Yan, may mga cafes naman sila dito. So yung magkape tayo, check pa tayo ng options. Kasi parang konti pa lang yung natatry kong kape sa Melbourne, di ba? Very famous ang cafe culture daw dito sa kanila. Mag-try pa tayo ng maraming kape. Ito may kape nga din dito. Veneziano Coffee Roasters. Veneziano Coffee Roasters. Pope Juan. Ano may cafe na naman dito, rustic. Alam mo yung cafe nila magkakaharap lang, no? Qantas. Eh, kung kapag naka-business class kayo, meron kayong Qantas Lounge. Pero for now, makikisana all muna tayo. Maybe in the future, ma-afford na natin yung mga ganyan. Taray, may pa-business, may pa-lounge ang Qantas, business class people. Pero tayo na mga normal people, dito lang tayo, lakad-lakad. Hintay tayo ng 4 hours. Charis. Ayun, baka may duty free shop dito. Magbili na lang tayo ng mga kung ano-ano. Speaking of, may nagbigay sa akin ng $100 na gift certificate for Woolworth. Pero hindi siya nagpapabanggit ng pangalan niya. Wag ko daw sabihin. But thank you so much, sir. Hindi ko pa nagagamit. Siguro sa Adelaide. Meron ako, oh my gosh. May $100 ako sa Woolies. Ang dami nun. Usually pag nag-grocery ako sa Woolies, $20. So mga 5 grocery. Oh my God, pwede akong tumira sa Adelaide ng 2 months. Thank you so much, sir. Yung nagbigay din, si rin si Miss Giselle, may binigay din siya sa akin na $50 naman sa Westfield. Kaso yung parang kailangan ng Apple Pay. Wala kaming Apple Pay. Hindi ko alam kung paano ko siya ma-redeem kasi pag online kailangan doon ng Apple Pay or Google Pay. Thank you so much. Alam mo, sa Sydney, ang dami nang may message sa akin na nakikipagkita. Ang hirap lang talaga isingit sa schedule kasi ang dami ko ng itinerary. Tapos sa Melbourne, ang dami sa Melbourne. Gusto makipagkita, gusto magbigay ng gift. Pero hindi talaga, ang hirap talaga isingit sa itinerary. Tsaka, yung luggage ko kasi, puno na talaga. Alam mo, puno na talaga yung luggage ko. Like, na-appreciate ko yung mga gift. Like, kung marami lang akong luggage, I would really appreciate all the gift. Pero, wala talaga akong luggage. And it's winter, ang dami kong dalang jacket. 21.5 kilos na. Tapos nahihirapan na nga ako pagkasyahin sila lahat. So sabi ko, salamat. Pagmamahal na lang, na-appreciate ko na pa yung pagmamahal niyo. Maraming salamat po sa lahat. May cafe naman dito, Bridge Road Brewers. Na mga local pa naman yung mga kape-kape nila dito. Tsaka tama, may nagsabi nga sa akin na yung gatas daw dito, or tama ba yung gatas yata dito, high quality. Kaya parang ang sarap ng kape nila dito sa Melbourne kasi ang sarap ng gatas. Matapang yung kape, pero ang sarap kasi ng gatas nila, ang ganda ng blend. So masarap magkape-kape dito guys sa Guys, bumili lang ako ng kape dito sa Veneziano Coffee Roaster. 7.5 yung latte nila na medium. Meron sila mga prutas dito. 11 pala. Granola. Chia pudding. $12. Yan ang mga toasty green na burger, red na burger na may chicken. Ang dami lang nila mga dito. Nasa mga ganong range, 12, 16. So guys, yung plane from Melbourne to Adelaide, merong screen. Yung Canberra to Melbourne, di ba wala? So I'm still flying with Qantas. Yes, may screen. Pero mamaya siguro. Meron pang mga controls dito. Volume, channel. Lagi akong nasa huli ng plane. Nung last time din nasa hulihan ako. Ngayon, second to the last.
Sana wala akong katabi. Sana wala akong katabi. Wala akong katabi. Pero puno sa harap ko din. Hindi naman puno, maraming tao. Fingers crossed. May free wifi na naman sila guys. Yung flight ko from Canberra to Melbourne, may free wifi din yung Qantas. Kahit nasa Himpapawid. Ang saya. Magkakonect ako. May free wifi. First time ko naka-experience na may wifi sa Himpapawid. Kasi usually di ba nagbabayad pag gusto mo. Dito sa Qantas libre na siya. So guys, ito yung free na pagkain nila. Sandwich. Kasi 1 hour lang naman yung flight. Sandwich. Tapos pwede kayo mamili ng beer, wine, juice, or soft drinks. Nag-soft drinks ako. Free wifi, free food, free luggage. Cheers. Ham and cheese. Okay guys, mga after an hour lang na flight, finally arrived dito sa Adelaide. Ayan yung airport nila. Sinakyan natin. Ito yung arrivals area. Saan na sila? Saan nagpunta yung mga kaano ko? Nagbahuli kasi ako, parang nawala agad sila. Dito ba? Arrivals, ayun, meron dito. Guys, dumating na tayo sa, ayan, meron namang mga nakasulat dyan. Baggage claim, way out. Adelaide. Guys, maaliwalas lang din yung airport ng Adelaide. This is another quiet city. Kung ang Melbourne talaga yung pinaka-maingay or pinaka-lively. Tapos sabi nila mas tahimik pa daw ang Adelaide kaysa sa Sydney. So di ba ang Sydney nga parang feeling ko tahimik na siya eh. So mas tahimik pa daw ang Adelaide. Baka kakagaya siya ng Canberra. Canberra tahimik din dun eh. At least nababalansin natin. Minsan maingay, minsan quiet. Oo. Mag-iiba-iba tayo ng mood. Guys, nag-arrive na tayo. Nakuha ko na rin yung baggage ko dito. Super easy lang naman dito sa Adelaide. Wala rin masyadong tao. Medyo na-stress ako ng slide kasi di ba nagbago ako ng cellphone. Yung Google ko kasi, hindi ako maka-sign in sa Google account ko kasi kailangan ko i-verify sa old phone ko. Inon ko kasi yung two-factor authentication para may security yung account ko. Grateful ako kasi sobrang secured niya. Pero ngayon nahihirapan ako i-recover kasi nga hindi na gumagana yung old phone ko. So, hindi niya ako binibigyan ng other options. Ang option first is, i-verify ko na, i-open ko yung Google sa old phone daw. Tapos, i-click ko na yes, na parang ino-open ko siya sa other phone. No? So, i-click ko na yes, tapos may number na i-click ko, di ba? Second option is, phone number. Kaso, hindi siya available kasi daw, mas hindi daw secured yon. Hindi, parang naka-grayed out. So, hindi ko ma-text sa phone number ko. Ang third option is to get daw, assistance from parang Google Assist, pero it will take 3 to 5 business days. So ang nangyayari, hindi talaga ako makalagin sa Google ko, hindi ako makagamit ng Google Maps, like Google Drive, lahat ng Google. Pero naka Instagram naman ako, naka Facebook naman ako. Yung Google lang talaga. YouTube din hindi ako makalagin. Na-access ko yung YouTube sa laptop, pero sa phone hindi ko siya ma-access. So nag-chat GPT ako. Nag-chat GPT ako kasi wala akong mapa. Sabi niya mag-ride tayo ng public bus papuntang hostel. So, okay, Adelaide Metro. 20 minutes lang naman going to my hostel. 5 AUD. Tara, hanapin nga natin to. Adelaide Airport Station. Sa Google ko, meron akong alternate email address. Ang problema, yung alternate email address ko, yung number na nakalink doon, hindi ko na ginagamit yung number na yun. Ang tagal ko na kasing sinet up yung Google account ko na to. So, yung alternate email ko, yung lumang ano ko pa, number. Tapos kailangan din ng OTP para ma-open ko yung email na yun. Ay, dahil problema sa life. Anyway, kaya natin ito. Pagsubok lang lahat ng ito. Kung na lang naiwan, nagsilabasan na lahat ng kaano ko, yung top flight ko. Pero lahat sila dito lumalabas eh. Dito na nga lang din ako. Ayun, may transport na nakasulat. So sa arrival lang, basa-basa na lang tayo. Transport, pick up. Sabi ni Lord, gusto mo maging travel vlogger? Iti-test kita ngayon. Wala kang mapa, wala kang Google Maps. Tignan natin. Tignan natin kung makakapunta ka sa hotel mo. Okay Lord, I trust you. Hindi mo naman ako bibigyan ng mga pagsubok na hindi ko kaya. So masyado talaga akong ni Lord. Pinagkakatiwalaan yung skills ko. Sige, kaya natin to. May mga taxi din dito, may mga Uber din dito.
Ang problema yung Uber nga nakalink din sa Google account kasi hindi rin ako makalagin sa Uber. Sko Lord. Ano, bus dito? Ano, meron ditong parking lot. Dito sila pumupunta. Baka may mga kotse itong mga taong to, no? Hindi na carry ng powers ko. Magtatanong na akong saan yung sakayan ng bus. Kasi sa harap ng airport, ganito na siya parang parking area. Ano namang bus dito? Excuse me, Hello? do you know where the public bus is? Yes, Going to I the do. city? It's coming down there now, the public bus. But you see where those people are down Yeah, there? yeah. That's where you can catch it. Where you going to the city? Yeah, to stop C1, yeah. Yep. You going to the city? Yeah, city center. Yeah, J1 bus. Alright, So thank head down there. That's the J1 now. Looks like so. Rush down Yeah, there. thank you so much. You're so Pay on the bus. helpful. Pay Alright, on the bus. thank you. Yeah. Pay on the bus daw, pay on the bus. Thank you so much, kuya. So nagtanong na ako, andito daw yung bus. Okay, guys, ito yung mga J1 to city. To city kaya ako, no? Route variation J1C. Ayan, 1C. Kailangan ko magpunta sa J1C. So from the airport, ayun yung airport, oh. Sa left. Kung lalabas kayo ng airport, sa left. Yan may bus, kaso J2. Ang J2 is iba yata to. Okay guys, sumakay na tayo ng bus. Tinanong ko naman, dadaan daw siya ng C1. Yung bus J2. Tapos merong bawal yung cash, pero pwede naman yung card. So nag-card lang ako. Gumana naman yung debit card ko na BDO. Go! Adelaide! Mga 20 minutes lang naman daw yung ride. Guys, sobrang boploks ko. Ngayon ko lang na-realize, meron naman palang Apple Maps, no? Hindi ko ma-access yung Google Maps, pero meron naman palang Apple Maps. So since na-open ko naman yung Apple Map, mag-Apple Map na lang ako. Ba't hindi ko yun naisip? Lagi lang kasi akong Google Maps saka City Mapper, yung utak ko. Nag-stop na siya doon sa ano. I limited myself. Dapat hindi natin nilimit yung self natin. Ngayon ko lang na-realize may Apple Map. Guys, nakarating naman tayo sa tamang bus stop, C1. Dumaan naman dito sa C1. Tama naman si ChatGPT. Ang boploks ko ngayon ko lang na-realize na may Apple Maps. Kahapon pa ako stress na stress kasi for context guys, 2 days na ako walang Google. Hindi talaga ako makalogin. Parang kailangan ko pa mag-antay ng 3 to 5 business days. Kasi bago yung device ko, hindi nila pinagkakatiwalaan na ako yung nagtatry na mag-login. Tapos nakadaming attempts na ako, na-block na yata ako. So kailangan ko mag-wait ng few days. Di ba meron akong ginagamit na map, City Mapper. Wala siyang access sa Adelaide. Ang City Mapper, pang mga big cities lang siya. Like for example, mga Shanghai, or dito naman sa Australia, Sydney, Melbourne. Sa Canberra, wala ding City Mapper. Sa Adelaide, wala din palang City Mapper. Inopen ko siya, ayaw niya. Meron palang Apple Maps. So, happy naman ako doon. Lalakarin na lang natin. 700 meters to my hostel. So, ito yung, dyan ako nagbumaba. Hello, Adelaide! Ayun yung Adelaide, guys, di ba? Quiet lang din siya. Gusto natin, naguguluhan na yung utak ko kasi kakagaling lang natin sa lively Melbourne, and then ngayon quiet Adelaide naman tayo. We're back to introvert mode on. And guys, ganyan lang yung atake ni Adelaide. May puno-puno lang, may park din sila dyan, no? Pero alam ko marami ding Pilipino dito sa Adelaide, no? Quiet nga lang siya. Okay guys, ang cute ng mga structure nila dito sa Adelaide, no? Alam mo yung mga bricks na ganyan, no? Housing choices. Guys, nakarating na tayo dito sa aking hostel. It's called Adelaide Yah Hotel. YHA, Yah. Adelaide Yah Hotel. Mura lang din ito, mga around 1,400 pesos per night. Mura na yun for Australia, guys. Kaso ano lang siya, parang dorm. Parang bunk bed lang talaga siya. Buti nakapili pa ako ng lower bunk kasi wala pang naka-occupy. So, quick tour lang siguro ng aming hostel facilities. And nandito ako sa parang common area. Meron dito mga tables. Kung gusto niyo mag-work or kumain. Wait lang, nahihiya ako ng slide but pakita ko sa inyo. Yan, malawak din siya, no? Ito yung common area. Pwede kayong kumain. May mga saksakan dyan. Pwede kayong magtrabaho. May mga ibang nagtatrabaho nga actually. Tapos, yun, may mga board games lang dyan. Dito merong
table tennis area kung gusto nyo. Ayan, may couch area. Malawak, no? Yung gusto ko malawak. Saka parang hindi masyadong matao. Pero usually naman pag mga hostel, sa gabi nagkakatao kasi nagluluto-luto dito. Ito mayroong common kitchen. May free drinking water. Again, potable ang tubig sa Australia. So meron pwede kang kumuha ng tubig dyan. May table na may mga saksakan. Kung gusto mo lang mag-charge, mag-laptop, ganun. Ito yung common namin na kitchen. But unfortunately, hindi ako marunong magluto. Pero ayan, may mga taong nagluluto dito. Good for them. Ayan. Ayan. Yung mga hostel sa Australia, laging merong common kitchen. And ganito lagi mga freezer, no? So, ilalagay mo lang yung mga pagkain mo dyan. Pag may binili ka sa labas, lagay mo ng labels para hindi makuha ng iba. Iba ka pang mga binili na hindi kailangan i-freezer. Ganito nasa labas lang. Lagyan mo lang ulit siya ng label. Kasi yan. Mga tao, luto-luto, sana all. Yung mga basurahan. And then may billiards area din dito. Ayan, kung friends kayo, tapos gusto nyo mag-billiard dyan. Merong vending machine kung gusto nyo bumili ng mga snacks. Ayan. Kaso walang presyo kung magkano. Siguro mga 3 to 4 lang yan, parang sa iba din. Mga soft drinks. Merong area dito kung gusto mo manood ng TV, parang couch area, ayan, no. May TV doon. So, ayan. Meron din sila dito mga private rooms kung gusto nyo like, hindi kayo comfortable na makipag-share sa ibang tao. May mga private rooms din sila dito. You can just check that on Klook, of course, and magkakaroon pa kayo ng 5% discount using my code Marvin sa Mako Klook. Pakita ko sa inyo yung room namin kasi nahihiya ako baka may meron dito area pa na parang lounge area, may mga books kung gusto nyo magbasa-basa. And then ito ang hallway, ayan dyan, parang may private room ito. Ayan, no? May private na bed, pero ako nandito ako sa hindi private. Ayan, sakto lang tao. Ayan, ganyan lang siya, parang college dormitory. Diba? Meron dito sa baba, tapos meron dyan sa taas. Ayan, ganyan naman. Meron ka ng kumot, meron namang binigay na towel, tapos unan mo. Yan, this is 6 bed, bunk bed. Meron naman kaming bintana. Ayan, kita na natin yung labas. Yung labas ng hostel. Yan, may mga buildings doon. So, ganyan lang talaga siya. Ang ginagawa ng iba para may privacy, parang ganito. Oh. Kasi dalawa naman yung kumot. May ganitong kumot na parang makapal. Tapos meron pa silang binigay na manipis. Yung manipis, pwede mo siyang i-ano. Parang pwede mo siyang itakip sa bunk mo. Tapos meron kayong kanya-kanyang locker. Magdala lang kayo ng susi for extra security. Ganun. Ayan. Common din yung toilet and bath. Pero magkahiwalay yung lalaki at babae. No? So, ito yung pang lalaki. Yung mga ito yung parang poop area. Ayan, yung mga bowl. Ito naman yung parang shower area. May mga shower areas din dyan. And guys, 3 floors lang to. Nandito ako sa first floor. Kitchen, lounge. Meron ding laundry. Hindi ko pa na-check. May laundry din daw. And bathroom. Malawak yung common area. Oh. Mamaya din ako magtatrabaho kasi may kailangan akong i-review and i-transfer ng mga files. Okay, so sa ground floor, ito yung front desk area. So, may another common area dito. Tables. Kung gusto nyo tumambay-tambay. And then, tara. Labas na tayo. Explore na natin ng Adelaide. Ito yung kanyang vicinity. May park lang dyan sa harap. And then, ito na siyang Adelaide. Hello, Adelaide! Quiet city lang talaga siya dito. Medyo chill-chill lang. Uulan kaya. Start tayo sa ating itinerary for today. So, ito yung mga nakasulat ko. First is Adelaide Central Market. Next is Rundle Mall. Third is Adelaide Arcade and Hague's Chocolates. And then sa last, pupunta tayo sa Adelaide Oval. Parang may riverbank na pwede tayo mag-walk. And then we can catch the sunset. So tara na, saan ang una natin? Adelaide Central Market. Feeling ko mga walking distance lang naman to. Kasi nung nagre-research ako, ang gusto ko talaga na hostel is nasa walking distance. Adelaide, wait lang, Central Market. And by the way guys, just to update you, gumagana, naka-sign in na ako. After how many attempts, naka-sign in na ako sa Google ko. Diba kasi bago yung phone ko, tas na ayaw nyo mag-sign in.
Ang ginawa ko, nag-sign in ako sa laptop ko kasi sa laptop nakaka-sign up ako. Tapos ni-remove ko yung access sa mga previous phones ko, 'di ba? Parang pupunta ka sa Google account mo and then may option din na parang i-remove mo yung i-log out pala. I-log out mo yung mga account mo sa ibang phones. So ni-log out ko yung mga account ko sa ibang phone. Tapos nakapag-add ako ng bagong phone. Basta ang daming process, trial and error talaga guys. As in trial and error. Buti meron akong phone number. Yung phone number ko kasi nagsisend siya lagi ng OTP. Parang kahit nakakapag-send siya ng OTP, ayaw niya pa rin talaga. Sobrang strict ng security, which I love do. Strict ng security ng Google, which I love kasi hindi basta-basta maaano. Pero ayun nga, ang hirap. Trial and error talaga. Parang try ko mag-OTP, tas ayaw niya pa rin, tas try na naman ako ng other options. Yung recovery email ko kasi hindi ko rin ma-recover. Ano ba yan? Daming problema. But anyway, nakakapag-Google na ako, naka-sign in na ako, and then nakakapag-Google na ulit tayo. So yun guys, first is Adelaide Central Market. Ay, biglang nawala ako. Yan, 7-minute walk. 7-minute walk lang tayo, going to the market. Let's go! Okay guys, at least may mga, ano nga sila dito, yung mga streets nila oh. May mga wall arts. Ay. May art studio din pala dito, SGC, Paint and Sip. Sa likod ko, parang merong art studio, tapos pwede ka mag-paint kung artist ka, kung mahilig ka tapos magso-socialize ka sa ibang mga artist. Ganun yung ginagive na vibe ni Adelaide, no? Cute! Picturean ko nga to. Wala to sa itinerary ko, pero sinesearch ko kung nasang area ako. It's called Eliza. Eliza Street, guys. Yan. Ang cute din ng neighborhood. Diba? From the very vibrant, ang Adelaide naman, ang ginigive niya sa akin na energy. Ang Canberra kasi quiet, pero a little modern quiet. Pero Adelaide artsy, laid back quiet. Ganun yung ginigive niya sa akin, no? Quiet din siya pero artsy, and then like yung mga buildings na parang European vibe. Ang cute. Yan, sige, lakad-lakad lang tayo dito. Bus. Okay, so Adelaide Central Bus Station pala to. Ayan, bus station. Ito yung highway. Ang sarap lang mag-walk minsan sa isang bagong city na hindi mo alam, no? Parang kakarating mo lang, tas may ganun. The Franklin Hotel. Ayan, actually medyo modern din naman pala yung Adelaide, o may mga ganito rin silang building and highway. Pero dun sa hostel kung saan located yung doon sa lugar kung saan located yung hostel ko, medyo on the artsy and laid back na parang older side, no? Pero dito rin pala sa may highway nila, yeah, modern. By the way guys, ang Adelaide nasa South Australia na siya. So ipakita natin yung mapa dito para ma-visualize nyo kung anong ginawa natin, no? So pakita natin dito. So guys, ito yung map. So nanggaling tayo dito sa Sydney tayo nag-enter, no? Tapos sa Canberra, tapos nagpunta tayo sa Melbourne, and then now is Adelaide. So from the east, no, East Australia to, nagpunta tayo ngayon, nandito na tayo sa may South Australia na yung Adelaide, no? So yun yung ginawa nating ruta pag ganon. And guys, nakita ko na yung building, Federal Hall, tapos may nakita ko Central Market. Ayun na yata yung market. Ay, natakpan yung bus. Ayan, Central Market. Ayan guys, nandito na tayo sa Central Market, di ba? Yung mga hilig natin, mga markets, groceries. Ayan, Blueberry 5. Ayan guys, very local market din dito. Special for... Yan, may mga bread din pala sila. 2 for 8. So isa 4. Hanap tayo ng mga bread. Ayan, ang lalaki ng bread nila, oh. Ayan, no, very busy siya, no? Kahit ano, weekend kasi ngayon. Sabado pala ngayon, guys. Kaya pala medyo busy siya. Busy market. Ayan, makikita mo yung kanilang pamumuhay dito ng mga nakatira dito sa Adelaide. Okay, nasa fruit section tayo. Check tayo ng other sections. Medyo nagugutom ako.
Medyo nagugutom ako. Ano kaya pwede natin makain dito? May mga vintage cameras din sila dito sa market nila. Oh. Tignan nyo, ang lalaki ng mga camera. No? Ito nasa bote. Paano na-shoot yan? Yung mga vintage cameras. Yung mga area din dito na pwede kang kumain-kain. Saan ka order? Dito sa gilid. Iba-iba yung mga market nila. Sa Sydney, merong Haymarket. Sa Melbourne, Queen Victoria Market. Dito naman sa Adelaide, Adelaide Central Market. Pag pumupunta kayo sa mga lugar, punta kayo sa mga markets nila kasi mas nagigets niyo yung parang way of life nila, yung mga kinakain nila, yung mga binibili nila dito, yung mga cheese na ganyan. Ang daming cheese. So, iba-iba pala yung ang daming kulay ng cheese, ang daming hiwa, sizes. Isa lang kasing alam ko Eden. Charot. Tsaka meron din man naman ako alam, Parmesan. Parmesan, hindi ko alam. Hindi mo kaya yung Parmesan. Tsaka, mga ba yung gumaganon? Mozzarella. Mozzarella cheese. Ano pang mga cheese na alam nyo? Escudero? Sorry. Cheese yun. Cheese Escudero. Eh no, dito may pwede ka rin kumain ng mga... Ano ba yan? Pizza. Pwede ka mag-pizza dito. Ay, oo nga. Ang daming pumipila. Tingnan natin kung mag-check tayo ng pizza. Ayan, so parang 7 or 6 per slice. Yeah? Mozzarella. Ano kayang sa atin? Ayan sila mga different types. Ano kayang masarap dito? Guys, kasi kapag umorder ka, iniinit nila doon sa parang lumang oven. Alam mo yung hindi siya microwave? Yung oven na parang ayan, stone oven. So, thank you so much. Nag-order muna ako ng pizza. So, this is $6. Magkano yung 6? 200? Convert na naman. Yung isang friend ko na inis sa ayan, 223 pesos. Wala kasi silang kape. Naghahanap sana ako ng, merong kape sa kabila. Sige, busin muna natin yung pizza. Mamaya na tayo magkape. I think Hawaiian yata to kasi merong pineapple. Pero ang daming laman na ham or mga meat. Cheers, guys. Cheers. Welcome to Adelaide Central Market. Actually, hindi ako sobrang nagkikrave ng pizza kaso cute yung nagtitinda. Sabi ko, ang cute na nagtitinda, bibili na nga lang ako ng pizza. Priorities in life. Aside sa cute yung nagtitinda, na-curious ako sa kanilang stone oven kasi parang makalumang oven, no? Lasang-lasa ko yung tomato sauce. Tapos merong pinya bits. Yung kanyang breading is medyo on the makapal na side. Hindi siya parang thin crust. But then, since naka-stone oven sila, ang sarap ng texture ng crust. Alam mo parang niluto sa makaluma, ganon. May crunch ng konti, tapos soft na yung kanyang middle part ng bread. Nauuhaw ako. Wala bang kape dito? Nag-wonder ako, guys, kasi yung mga nakikita ko mga nagbebenta, it's either parang Italian or parang Chinese. Sabi ko ba parang mga Italian yung itsura ng mga tao? Yung pala, dito sa Adelaide, yung 3 na parang most number of immigrants is from Greece, from Italy, and then from China. So, kaya pala may pizza din. Kaya may pizza din na from Italy. So, yun pala yung parang, kaya sabi ko parang mga iba yung itsura nila dito. Medyo mga European. So, marami palang mga dito na nakatira, guys. Tapos meron nag-announce na parang something is closed in 5 minutes. So, hanggang alas 3 lang yata to. Buti umabot tayo. Hanggang alas 3 lang yata siya ng hapon, itong market na to. Parang sa Queen Victoria Market, hanggang alas 3 lang din, nagsasara na sila. Kasi again sa Australia, work-life balance. Diba yung mga market sa Asia hanggang, magsisimula ng umaga hanggang gabi, no? Pero dito yung mga may-ari ng tindahan, may work-life balance din sila. Oo. Bawal ka yun nga, nagpapak na sila ng mga gamit nila. Buti nakaabot pa tayo at nakakain pa tayo. Yan.
Mga pogi rin yung mga nagtitinda. No? Tsaka magaganda din bro. Pogi tsaka magaganda yung mga nagtitinda. Sorry. Kaya pala yung entrance ng mga fruit sections kanina, para nagsisale na sila na parang $1 na lang, $2 na lang, ganun. Kasi magsasara na pala hanggang alas 3 lang. Ayun, no? Parang yung rush hour sale, ganun. Pasara, closing sale, ang tawag dyan. Ano yung tawag sa sale na parang, di ba sa mga bakery, minsan inuubos na lang nila yung bakery, ay yung bread sa hapon. So nagsisale. Anong tawag sa sale na ganun? Closing sale? Anong tawag sa sale na ngayon? Pati ba naman yung problemahin pa natin, no? Sa dami ng problema sa bansa. Pati pa na ba yung mga ganyang bagay, Marvin? Basta nagsisale sila sa end of day sale. Yan ito. Pang matalino. Pag matalino ka, wala ka nang babayaran dahil ikaw ay scholar. Wali. Nothing beats a Klook holiday, and right now you can save along the way. Just search Marvin Samako on the Klook app today. With Marvin Samako Klook discounts, you'll get up to 15% off and more. Yan, ganyan lang yung vibe ng Adelaide, no? Pero pansin ko sa kanila, wala siya masyadong tall buildings, no? Ganito lang yung mga buildings nila. Laid back. Ang pinagkaiba niya sa Canberra, laid back, quiet. Pero ang dami nilang tall buildings. Parang modern ang atake. Dito sa Adelaide, laid back, mas ramdam mo yung kultura dahil sa mga buildings nila. Mas kita mo yung architecture, mas low-rise yung kanila mga buildings. So our next stop is Rundle Mall. So, chinek ko na sa Google, 15-minute walk siya. Pwede naman siguro kayo may mga bus naman dito. May tram din. Sige, dito nga tayo dumaan. May nakita akong tram dun. Guys, may dumadaan din na tram dyan. Ito, Victoria Square Station. Hilton Adelaide. Ayun, kung may kayo, budget. Hilton Adelaide Hotel. Mas meron silang mga ma-park din sila na marami din sila mga park dito. Pero kailangan natin tumawid sa area na to. Guys, cutesy din ang Adelaide, no? Lalakad tayo. Maraming park dito, yung napapansin ko. Ang chill, may mga upuan lang sila dyan, no? Daming pwedeng pagtambayan. Yan, chill lang din ng Adelaide. Living Alone Diaries in Adelaide naman tayo for today's video. Saka sorry, hindi ko na iniisip na mag-bus or what kasi parang gusto ko talaga maglakad. Hindi ko na naipakita sa inyo kung may bus ba dito or no? Kasi mga ganun lang naman less than 10 minutes, 15 minutes. Tapos bago ka sa isang city. Ako kasi pag bago ako sa isang city, gusto ko talaga naglalakad. Parang feeling ko mas nakikita ko yung ganda niya pag naglalakad ako. Marriott pala to, Marriott Hotel. Ito, Filipino siguro may-ari ng building na to. Angas. Nababasa niyo ba? Angas. O baka Angas yan. Angas. Angas. Na pag nagka-building ka, anong pangalan ng building mo, bro? Angas. Angas building. Oh, alam nyo sa Adelaide dito, kitang-kita mo yung parang European nila. Influence. Yung mga structure nila pang Euro. Adina. Adina building. Sa Samar, ang ibig sabihin ng Adina is parang eto na or heto na. Dito na, pwede rin dito na. Sasabihin mo sa mama mo, mama, nandito na ako sa Adelaide. Sabihin ko, ma, Adina ako Adelaide. Dapat Adelaide. Kasi wala. Para ano mo talaga, feel mo na taga Samar ka or ma, Adina ka Adelaide. Mag-iinano ka man dida. Marigalan na, mamasyadagan lang. Hindi niyo na ako naintindihan. But yeah, I just miss my roots. My roots? Ano ka? Root crops? Charing. Ba't gano'n? Nagugutom pa rin ako. Kumain naman ako ng pizza kanina. 15 days ka pa lang sa Australia. Ano ka na? Kanina. Because you know my tongue, wait lang, hirap ang English. It's been 15 days here in Australia. So my tongue, when I wanna speak Tagalog, oh my gosh, it's not coming out. Like, I thought I will not easily forget Tagalog, but during my 15 days here, oh my god,
I did not expect at all. Sorry. Marvin, gutom lang yan. Pang 20 plus days ko na pala na lost track na ako sa oras. Sa Melbourne di ba 10 days ako doon. Tapos sabi ko nung last day ko, 10 days na yun. Parang akala ko ang tagal ng 10 days sa Melbourne. Pero anong ginawa ko doon ng 10 days, no? Ang bilis na tapos. But anyway, siguro hindi mo lang talaga nararamdaman yung oras pag you love yung place or masyado kang busy sa life. So yan, pupunta na tayo sa Rundle Mall. Or Rundle Street. Diyan na lang sa may kanto yun, guys. Ito yung mga building ng Adelaide's. No? Medyo mga, older. Yung parang mga dati pang structure nila. Guys, ito na pala yung Hikes Chocolates. Nasa may Rundle Mall. Ayun. Parang Rundle Street na rin yata to. May hot chocolate ba sila dito? Or chocolate lang talaga? Parang gusto ko ng hot chocolate. Okay, more on chocolates lang talaga dito sa Hikes. Yan naman sa mga chocolate chips. 32. Pastels. Paano basahin yan? Iba kasi yung spelling nila sa atin kasi pastillas, di ba? In the Philippines we call them pastillas, but they call here pastels or pastels. Hindi ko alam. Kaso ang mamahal kasi 30 eh. Gusto mo mag-try tayo? Ito 10.5. So mga 400 ang mahal pa rin. 100 yung isang peraso. Pero gusto niyo bang i-try? Na-research ko lang kasi yung lugar na to. Hindi ko alam kung masarap yung chocolate nito. Kahapon. Ay, kakadating ko lang. Kasi today lang. Thank you so much. Binigyan ako ng free taste ni ate. Thank you. Tagalog pala si ate. Sarap. Thank you. Si ate, sorry. Bait ni ate. Ang sarap. Seryoso. Ang sarap ng dark chocolate. Ano ba to? I think ito yung pinatikim ni ate sa akin. Kaso sobrang dami. Pwede pang pasalubong, no? Hindi ba ito matunaw? Ang dami kung ako lang kakain ito. And guys, ito yung, hindi ko alam kung ate, paano basahin to? Hikes na lang para might. Hikes chocolate. Binigyan ako ng free taste ni ate nung chocolate chip. Ang sarap kaso, ang dami kasi nung isang pack na ganun. So, ang binili ko lang is ito, yung 4 pieces na dark chocolate mallows. Siguro mag-ano ko ng drinks. Feeling ko yun yung kulang sa akin. Kaya parang feeling ko hindi ako nabusog sa pizza. Kasi wala akong ininom na drinks. Maghanap muna tayo. So ito na yung Rundle area, Rundle Street. Parang shopping street din siya, no? May mga Uniqlo. Ay, may ganito rin palang Adelaide. Meron din silang parang shopping street. Ayan, no? May Myer din sila. Diba may Myer sa Sydney tsaka sa Melbourne or kahit sa Canberra. Ayan, parang ito yung nasa busy district. Nag-hi si kuya. Anyway guys, parang coco lang yung nakikita ko so far. Parang nauuhaw na ako. Ilalaban ko na yung coco. Let's go. Guys, OA ba ako para mag-jacket? Kasi tignan mo yung nasa harap ko. Tingin sleeveless ako ni ate. Naka-backless lang si ate B. Tapos ako balot na balot. Pero hindi lang naman ako nag-iisa. May mga naka-jacket din naman. Ay, hindi nyo nakita. Ito. Ayan, no, naka-jacket. May malaking mall, guys. Myer. Tapos may nagpe-perform si kuya. Ay, ang cute. Marami din palang tao dito, sa area na to. Parang ito yung busy area ng Adelaide. Nakabili na ako ng coco guys, 7.8 Australian dollars. Siguro mga almost 300 pesos. Di ba? Medyo mahal siya. Times 2 sa Philippines. Pero nauuhaw na talaga. May mga upuan dito po tayo. Guys, i-try na natin yung chocolate mallows na nabili natin. Plus, milk tea from Coco. Yan, milk tea muna ako. Nauuhaw na ako. Sarap. Background music pa tayo. Choco mallows guys from
Hates, hogs, hindi ko alam basahin. Ba't ang hirap? Wow. Manos. Yung chocolate, parang high quality chocolate, no? Love the crunch. Crunch ng chocolate plus the soft mallows. Natawanan nila ako. Dark chocolate. Parang premium dark chocolate. Tapos mallows. Tapos milk tea. Diabetes overload. Tago muna natin yung iba. Kasi mahal. Kasi sakto 4 pieces, di ba? 4 days ako dito. Every day lang natin kakainin ng bawat square. Ganun. Pag natunaw, meron naman akong ref. Ay, baka matunaw to dito. May ref naman sa hostel. Tara, continue tayo sa paglalakad dito sa kanilang Street Rundle Mall. Busy area. Di ba yung Adelaide medyo tahimik doon? Pero sa area na to, ito yung kanilang busy. Especially na Sabado ngayon, no? Yan. Gusto nyo mag-shops. Ay, ito na pala. Rundle. Ito yung Rundle Mall. Rundle Mall. Okay, so katabi siya ng Myer. Ito yung Myer Mall, Rundle Mall. Pero lakad pa tayo, parang na-enjoy ka maglakad sa area na to. Pila ng ice cream, espresso. Ito guys, Rundle Place. Mas malaki to. May Coles doon, no? May Coles na grocery sa baba. Tapos sa harap niya, meron ding Woolies. Ayan, no? Meron namang Woolies dito, Woolworths. Sa maganda pa, meron tayong $100 na gift certificate na pwede natin magamit sa Woolies. Kasi di ba may nagbigay sa akin? Kaso again, ayaw niya magpa-mention kung sino siya. But thank you so much. Magagamit natin din sa Woolies. Mga kalapati din dito. Oh. Hello guys. Adelaide Central Plaza. May mall din dito. Adelaide Central Plaza. Mahaba din pala tong street na to. Lakad-lakad ka lang, kape-kape ka lang sa gilid, no? Yan. Coco black chocolate, hot choco. Dito pala may hot chocolate. Kmart. Ito guys na Boost, lagi ko itong nakikita kahit saan ako magpunta, like sa Sydney, sa Melbourne, no? Sa Canberra. Favorite ko kasi na juice brand pag nasa Thailand ako, di ba? Boost. Tapos sinearch ko ngayon, Australian brand pala yan. Kaya pala lagi ko nakikita din sa Australia. So itong Boost guys, sayang kasi nakabili na ako ng milk tea. Pero favorite ko yung Boost na yan para mga mixed berry shake. Ayan, favorite ko yung berry shake nila dyan, mga mango shake. Yan. It's from Australia pala. Pero pag nasa Thailand ako, yan yung lagi kong binibilhan ng juice or ng shake. Pero medyo mahal kasi yung all berry bang nila, yung parang mixed berry, like mga blueberry, strawberry, ganun. Yun yung favorite kong binibili dyan. Dito is 9.4. So almost mga 350, no? Ganun. Siguro mga 350 or ganun. Sa Thailand siguro mga 200 lang yan or less. So guys, punta na tayo sa next stop. Napapasarap na yung upo ko dito. Parang mag-iisang oras na yata ako nakaupo dito. Ang sarap lang kasi mag-upo-upo tapos people watching, ganun, no? Sarap lang naman nakikita mo, naglalakad yung mga tao. Ganyan lang din. Hayahay lang din dito sa Adelaide, no? Mas malamig pa, hindi mainit. Sarap lang tumambay kasi may mga paganito sila, oh. Mga upuan dito sa kanilang center. Punta na ba tayo sa may oval? Adelaide Oval. Ayan, 19 minutes walk. Sige, lakarin lang natin. Wala naman tayong hinahabol. 19-minute walk ang Adelaide Oval. So, from here, lalakarin natin dyan. Okay, kaya yan. Ang daming mga European looking dito, no? Parang sa lahat ng cities na pinuntahan ko sa Australia, parang Adelaide yung pinakamaraming European. Parang feeling ko nasa Europe ako. Kasi mga nakikita mo, parang European yung vibe nila. Hindi magkaiba kasi yung Australian na vibe tsaka or European, di ba? Guys, dahil sa curious talaga ako, sinearch ko na, sabi ko na, why are there many European looking people in Australia? So ito pala kasi after the World War II, sabi nila Australia experienced a wave of
European immigration. Kasi parang after the World War II, parang binibuild ng Australia yung kanilang country. Tapos nag-accept sila ng maraming immigrants. And then marami daw mga people from Europe ang nag-migrate dito. At mas pinili nila ang Adelaide because of its affordable housing. And aside from that, marami daw job opportunities also dito. So tama nga no, yung ating hinala before na parang Adelaide isa sa mga mura when it comes to housing. So siguro yung mga European settlers or immigrants, mas pinili nila dito kasi mas mababa yung cost of living, tas baka mas marami ding job opportunities na meron dito. Eh parang dami mga European looking dito. Di ba? Nako-compare ko rin based sa presyo ng hostel ko eh. Kasi hostel ko dito is 1,400 pesos per night. Tas nasa center na rin siya. So far siya yung pinakamura na hostel ko compared sa Sydney, Canberra, and Melbourne. Ito yung pinakamura, 1,400 per night, no? So may estimate mo rin based sa presyo ng hostel sa city center kung magkano ba yung mga housing prices, no? Ang lamig din dito, guys. Actually 14 degrees lang siya or mahangin lang talaga. Kanina pa ako nilalamig pero 14 degrees lang. Yung naka-jacket nga ako. Pag na makapal, so naka-heat tech pa ako sa loob. Nag-miss Gobi. Mag-friend sila, nagkita. Ay, sana ako. Dalawa mag-friends para nagkita sila for baka matagal sila hindi nagkita. So sobrang excited nila sa isa't isa. Lakad tayo sa Adelaide Oval. Sana may maabutan natin yung sunset. Parang okay pa naman. Ito meron ding building. Anong building naman to? Parang Justice, Hall of Justice. Ito pala yung pangalan ng building, guys. Parliament of South Australia. Sarap din maglakad-lakad dito sa Adelaide, guys. Ang lamig ng panahon. Sana magkaroon tayo ng malamig na panahon sa Philippines na parang yung ganito. Yung nakamakapal na jacket ka, tas ang sarap lang maglakad. Railway station. Ayan, kung ano-ano lang nakikita natin sa paglalakad-lakad. Kaya ang sarap paglakad, di ba? Ang dami natin nakikita kung ano-ano. Railway station. Escape. Marami pa lang pwedeng puntahan dito. Festival Plaza, Sky City, Car Park, Adelaide Festival Center. Pero dito tayo pupunta, Adelaide Oval. Diretso lang daw. Nabasa ko pala yung Adelaide din, di ba may mga festival center dyan. Sa buong Australia parang siya yung festival capital of Australia. Kasi marami daw silang mga hiniheld na mga festivals dito. Pero hopefully may makita tayo na current festival ngayon. Tignan nyo guys, ang chill na ng life nila. Puupo ka lang sa ganon. Kain-kain ka lang ng KFC. Lakad-lakad. Ang ganda ng tambayan nila, no? Chill lang din siya. Hayahay lang din yung Adelaide, no? Laid back lang din. May paaralan pa pala dito. Flinders University. Yung mga university nila dito usually mga building, no? Sa Australia. Dami lang din nila mga upuan, tambayan, no? So wala masyadong umuupo. Sarap dito sa Australia, ang dami lang tambayan, no? Ang dami mga magagandang spots na tambayan dito sa Australia. Pero ang problema, wala namang tumatambay. Kung sa Pilipinas lang yan, Diyos ko, dyan na kami magja-jamming ng mga friends, no? Ang sarap tumambay-tambay dyan. And guys, we're on our way na. Ito na natin yung Adelaide Oval. Pero ang ganda ng, ay ang ganda dun. Tingnan nyo, oh. Meron silang lake. Tapos pwede ka maglakad-lakad dyan. Ay, ang sarap. Ang hayahay, oh. Ang dami nilang mga greeneries, no? Mag-green din ang Adelaide, guys. Marami silang park. Tapos may bar lang dun kung gusto nyo mag-inom-inom or mag-merienda-merienda. Ito na rin pala Adelaide Convention Center. Ay, ang ganda. Wait lang. Parang ang gandang dating spot. Di mo kaya. May na mga nagdi-date doon, oh. Picnic by the lake. Hayahay lang din yung Adelaide, no? Parang sarap na may kasama ka lang dito. Tapos mag-ano lang kayo, maglalambingan na. Babe, pinapangarap lang natin to dito na makapunta sa Adelaide. Tapos ngayon, nandito na yung life natin. Dito tayo bubuo ng pangarap. Diyan, sa harap na yan.
Diyan natin itatayo yung bahay natin. Sorry. Ang ganda siguro ng bahay kung diyan yung bahay nyo, no? Tapos ito yung lake. Yaman nyo siguro nun. Mga Manny Pacquiao level na. Sky City. Deloitte. Deloitte Bank. So, nung nagko-corporate job pa ako, isa rin yan sa mga... Usually kasi merong Big 4, no? May mga Big 4 na accounting firms na usually kapag accountant ka, at one point in your life, parang papangarapin mo na magtrabaho sa mga Big 4 companies like Deloitte, KPMG, EY, yung sa amin, yung pinagtrabahoan ko, Ernst & Young, and then, ano yung abang isa? PwC, EY, Deloitte, KPMG, yung parang Big 4, tinatawag namin na Big 4 accounting firms. And guys, sa mga accountant dyan na nagbabalak na mga taga Deloitte, ito yung Deloitte office ng Adelaide sa Australia. Kung meron kayong mga clients na nandito sa Adelaide, baka dyan yung office. Ang ganda ng nyo, oh. Ang ganda ng surrounding nyo kung dito kayo magtatrabaho. I manifest, kung pangarap nyo rin na magtrabaho dito, I manifest na dito kayo mag-work. So, ang ganda ng working area. Tapos manonood lang kayo ng football or dyan, crickets. Ngayon na guys, yung Adelaide Oval. Kung gusto niyo manood ng mga AFLs, mga sports, dyan. Pero tayo dito lang tayo. I-savor lang natin yung moment. Wow, savor. Yun yung parang hinahanap kong word before. Yung sabi ko simmer. It's either savor or soak in. Soak into the moment. Soak in? Tama ba? Soak up. Hindi ko na alam. Ang ganda dito. Para siyang paraiso, no? Paraiso. O, tingnan nyo. Super ganda. Paraiso. Take me by the hand. Paraiso. Oh, ang ganda. Gandara Park. Ay, meron nagja-jogging doon. Tapos pinifilm niya yung sarili niya. Ayan, yung naka-black. Ay, tinanggal. Kanina nakataas yung kamay niya sa camera. Imagine kung ganyan yung pagja-joggingan mo. Sisipagin ka talaga, no? Yung si ate yung nagja-jogging. May mga nagbabike. Sarap mag-jogging dyan, oh. Yan yung mga players, guys. Dito sa Australia, sobrang big deal sa kanila ng AFL, no? Ano nga bang ibig sabihin ng AFL? Australian Football League. Ayun yata. Australian Football League. Next time, manood tayo dyan pag marami tayong time. Kasi yung mga na-meet tayo dito sa... Taga dito na ba kayo nakatira? Hindi pa. Ay, pero dito na kayo nag-stay. Hi! Charis! Nandito na si Marvin. Nakita ko na siya. Sige, bumaba ako dito sa may mismong lake. Lake ba to or river? Kayo na muna mag-decide. Hindi ka pa na-figure out kung ano siya. So, yan. I think ang ganda. Maglalakad-lakad na lang. Ang ganda ng background. Maglalakad-lakad na lang naman ako dito. Sobrang peaceful lang din. Sobrang quiet lang, no? City. Pero may mga ganito rin silang areas. Gusto mong ganyan. Ang tawag din, stroller. Ng baby. But I think that's it, guys, no? Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa pag-travel papuntang Adelaide. Bukas may mga pupuntahan pa tayong places nearby at i-explore pa natin yung Adelaide, no? So, kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Maglalakad-lakad lang naman ako dito. Isi-simmer ko ulit yung moment. Isi-savor ko ulit yung moment, guys. So, maraming salamat. I'll see you again on the next one. Bye-bye! Adelaide.